Okay, good day sa'yo, Virgo. Welcome sa Happy Angel Reading. Titignan natin ang iyong love life sa April, no? So, paparating na April, tignan natin kung sino ang person na to na nag-iisip sa'yo o sino yung makakahalumuha mo itong April at anong feeling niya, intensyon at kanyang aksyon, no? So, let's see. Para po ito kay Virgo. Ayan, pengi naman po ng like and hi. Please support our channel po. At congratulations po at 35K na po tayo. No? Marami pong salamat. So, tingnan natin ang wow, sunglass, watching, looking, perception, stalking somebody. Ang persons na to in-stalk ka na, no? He's watching you, baka yung social media mo rin, no? Medyo lack of confidence siya, kaya pasilip-silip na lang siya sa'yo, pa-stalk-stalk na lang siya, no? Mamaya sabihin ko pa yung ito niyan, no? Ang persons ding ito is kumbaga, nagpapagaling, no? Siguro fresh pa sa kanya ang nangyari sa inyong dalawa. It's either babae ka o lalaki, no? Ah, sabihin natin naka-focus din siya sa ngayon sa self-worth niya, no? Naka-focus siya sa sarili niya. Parang fresh pa sa kanya ang sugat, no? Ayan, pero it's about time to heal may transformations na mangyayari, no? Parang parang may breakthrough rin siya at maghi-heal siya right away. Talagang ano pa, press pa sa kanya ang mga pinag-awayan ninyo, press pa yung paghiwalay ninyo kahit ilang taon na yan, no? Ibig sabihin, masakit pa rin sa kanya or sabihin natin, mahal ka pa rin siguro nito, no? Kaya nga may unconditional love siya sa'yo, no? Kumbaga, love, affections, return, parang nagbalik ang pagmamahal. Ito rin siguro yung transformations na nagbalik pa rin ang kanyang pagmamahal. May unconditional love siya sa'yo. So, go deep sa meaning ito, no? So, ang mga, ito yung pinaka very specific na profile ng mga taong ito. Himayin natin, no? So, ito yung sunglasses. So, ang taong ito ay very mysterious o may tinatago. Because ang sunglass ay simbolo ng protection din o pag-iwas sa vulnerability. So, maaaring hindi niya agad ipinapakit ang kanyang tunay na nararamdaman o ang kanyang true colors, no? O sabihin din natin na he or she, no? Parang gusto niyang naobserbahan ka niya na without being fully seen, no? Ayun nga, nag-i-stalk siya sa'yo. Inobserbahan ka na kumbaga na hindi mo siya nakikita, parang gano'n. Puwede rin ang vibe niya ay cool or sabihin natin aloof siya o mahilig sa privacy rin ang persons na nag-iisip, no? Ang persons na makakahalumuhan mo o sabihin natin itong April, no? So, andito yung sabihin natin not enough. So ang taong ito is ang taong ito parang medyo dito pumapasok ang kanyang struggle. Ito yung inner lock. So, ang taong ito yung maaring may deep-seated insecurity 'to, 'no, o sabihin natin palaging nakakaramdam na may kulang sa buhay niya. Sasabihin niya sa sarili niya, may pagka-insecure, 'no? Kahit anong attentions o tagumpay ang makuha niya, parang laging bitin, 'no? Ito ang dahilan kung bakit minsan, mahirap siyang i-please o bigyan ng satisfaction. Dahil ang issue ay nasa loob niya, hindi sa paligid niya, 'no? Medyo mataas din ang ego at may fear din sa rejection or frustrations na nakikita. So, kilala niyo na po bang persons na 'yan? O kung single ka, ito yung taong persons na darating sa'yo, 'no? So, o sabihin natin nakilala mo na, 'no? Hindi mo you're not aware na pinagmamasdan ka niya, 'no? Itong self-indulgence naman, ito yung sabihin natin, pleasure seeker, 'no? Kumbaga, mahilig ang taong ito sa comfort at gratifications. So, gusto niya ng masarap na pagkain, luho o mga bagay na nagpapasaya din sa kanya. So, in the moment, dahil sa not enough, itong not enough, 'no? Pilit niyang pinupuno ang kulang sa kanya sa pamamagitan ng self-indulgence. Minsan maaring siyang maging selfish o unahin ang sarili niyang emosyon at kagustuhan bago ang iba, 'no? Ayan, may pagka-selfish.
So, ito ang dragonfly naman. So, ito yung changeable nature. So, ito yung dragonfly na simbolo ng transformation 'to 'no, at siyempre ito rin yung light. Ibig sabihin ang taong ito ay adaptable at mabilis na magbago ang isip o mood niya. So, marunong siyang mag-adjust sa sitwasyon pero dahil sa bilis ng kanyang paglipad, metaphorically 'no, maaari siyang maging flighty o mahirap hulihin ang commitment. Marami siyang layers na kailangan balatan para makita ang tunay na siya 'yan 'no. So ayan, kilala niyo na ba? So ito yung taong ano, nagmamatyag sa inyo 'no, nag-i-stalk sa inyo. So ito yung blowing kiss din. So ito yung flirtatious charmer, kung ibig sabihin nito. Kumbaga sa kabila ng kanyang mga inner issue, ang taong ito ay very charming and affectionate. So ang blowing kiss kasi dito nagpapakita ng isang flirty at playful energy 'no, ayan nakita mo nagbo-blow siya. So, marunong siyang kumuha ng atensyon gamit ang matatamis na salita o galaw. So, ganun pa man, ang kiss na ito yung madalas na superficial lang, no? O pampalipas oras. So, isang paraan din yan para makuha ang gusto niya o para ma-validate ang sarili niya, no? So, ang persons na to na darating sa inyo at iniisip na kayo ngayon o ang persons niyo dati, sabihin natin, siya yung isang taong charismatic pero sabihin natin mailap. Mahilig siyang mag-enjoy sa buhay at marunong kumuha ng atensyon dahil nga may blowing kiss dito eh. At pero may pader siyang nakaharang 'no because of the sunglass. So ang kanyang pangunahing lesson ay ang matutunang makuntento dahil laging may void siyang nararamdaman eh, sa not enough dito. So sinusubukan naman niyang punan ng panandaliang saya ang self-indulgence niya rito, 'no? So ngayon titignan natin kung anong feelings niya sa'yo, aksyon at intensyon 'no? Ano pong feelings ng persons ni Virgo? Ano pong feelings ng persons ni Virgo this April? Ano pong feelings ng persons ni Virgo? Okay. So ano ang feelings ng persons ni Virgo? Five of Cups, ito yung nakatuon sa ano 'no, sa nawala, medyo sad, filled over, baka masama yung loob niya, ay sabihin natin sad siya sa paghiwalay ninyo, 'no? Six of Swords, kumbaga ito yung umaalis siya sa gulo, 'no? O gusto niya nang iwan ang mga gulong nangyari sa inyong dalawa. Ano pong feelings ng persons na 'to? Queen of Pentacles, thinks highly of you. Parang ano ka, YP energy ang feelings. Wow, this is power couple. The King of Pentacles. Power couple 'to, no? Queen and King. Parang tingin niya, ikaw daw asawa niya, parang gusto kanyang makasama, mapangasawa. You have the Wheel of Fortune. So, parang nakikita mo ang feelings niya sa'yo dito yung pinaghalong panghihinayang at kagustuhang mag-move on. Maaring may mga, sabihin natin, ang nararamdaman niya sa simula ay yung sabihin natin, ayan yung Five of Cups at saka Six of Swords, eh, no? Maaring may drama o lungkot siyang dala mula sa nakaraan din. Pero nakikita ka niya bilang isang power couple or sabihin natin match or sabihin natin Queen at King of Pentacles kayong dalawa, power couple nga dito na nakikita niya. So, ang tingin niya sa'yo yung grounded at stable at wife husband material. Dahil sa Wheel of Fortune, kumbaga nararamdaman niyang tadhana ang naglalapit sa inyong dalawa na pino-fool kayo dahil parang feel niya you are fated to each other. At handa na siyang iwan ang lungkot actually 'no, dahil gumugulo at hayaan na yung mga nakaraan ninyong pag-aaway o disagreement. Pagka gusto niyang mag-move on kayong maayos,
at maging stable, para na magkaroon kayo ng stable na bukas, 'no, na kasama ka. 'Yan ang napapansin ko rito. So, tignan naman natin ang intentions ng persons ni Virgo. Ace of Cups kaagad, 'no, ang ganda. Eight of Swords, medyo ano, self-sabotage, 'no? Parang tingin niya hindi na siya makakaalis sa isang sitwasyon. The Lovers, 'no? God, this is also choices, or sabihin natin, this is also soulmate card, 'no? The Lovers. Cool, gusto niya ng new beginning sa'yo. Queen of Cups. So, actually napakaganda ng ano 'no, ng simula dahil sa Ace of Cups dito, 'no? Ang intention niya yung mag-offer sa'yo ng bagong pag-ibig, 'no? Bagong pag-ibig or emotions, 'no? Pero itong Eight of Swords, medyo may konting takot o overthinking siya rito, eh, 'no? O ayaw harapin ang katotohanan. Pero, sabihin natin, tila bang nakakulong siya sa sarili niyang pag-iisip, inner conflict din. Pero sa huli, ang lovers mo at ang the fool dito, ito yung nagpapakita ng tunay niyang balak, 'no? Ito yung pumili at kumuha ng risk para sa bagong adventure na kasama ka, 'no? So, gusto niyang alagaan ang emotions mo bilang the Queen of Cups. Ito yung sa ano, eh, sa isang malalim na tapat na paraan ang intentions niya sa'yo. So, nakita mo, gusto niya ng new beginning sa'yo. He made the choices na kahit risky pa o hindi niya alam ang eksaktong journey ninyo, he is still willing to take the leap of faith o take the risk dito, 'no? Gusto niya talagang i-alay niya ang pagiging romantiko niya, ang pag-aalaga sa'yo rito, 'yan ang intentions niya, 'no? Biglang may sumibol na parang nagising siya, nabuhayan siya, 'no? Na to take a chances again na siguro baka ligawan ka rin uli nito, 'no? So, titignan naman natin ang aksyon. Let's see ang kanyang aksyon. Aksyon ng persons ni Virgo. King of Cups, wow. Aksyon ng persons ni Virgo. The Empress. Four of Wands. Parang may marriage, no? Parang pakasalan ka nito. The Justice. Six of Pentacles. So, para sa kanyang next action sa'yo, no? Parang ang kanyang susunod na hakbang sa'yo, napaka-solid at sabihin natin very mature kasi ang dito ang king of ano, no? Ang dito ang King of Cups. So, ito yung hindi lang basta-basta laro, no? Kasi ito yung nagpapahiwatig ng pagbuo ng pundasyon kasi nga itong Empress, no? Itong King of Cups at Empress, ito yung nagpapakita ng ano ng parang mas malalim na emotions bilang King of Cups kasi ito yung magiging mas vocal siya sa nararamdaman niya pero sa in a calmer nasa kalmadong paraan, no? Kumbaga gusto niyang i-vocal yung nararamdaman niya na sa mahinahon at sa sure na paraan, 'no, parang gano'n. So, sa feeling ng Empress, which is ikaw, 'no, kumbaga itatrato ka niya ng may mataas na respeto at pagpapahalaga. Pag-aalagaan ka niya at gagawin ka niyang priority, Virgo, dito, 'no. Ang nakikita mo rito meron kang stability, the Four of Wands, puwedeng yayain ka rin pakasal. 'No? This is celebrations among friends and family, and nagse-celebrate. This is also stability, no? Kumbaga yung some of you naman na baka itira ka sa bahay o baka isorpresahin ka, nagpagawa ng bahay para lumipat kayo do'n, no? Parang ganyan. So, ito yung barahan din ng celebrations and stability. So,
So, ang susunod niyang hakbang ay maaaring pag-anyaya sa'yo sa isang mahalagang okasyon din. Baka i-invite ka niya sa one ng mahalagang okasyon o sabihin natin baka ipakilala ka sa pamilya o pag-uusap tungkol sa pagpapatatag ng inyong pagsasamahan o baka sasabihin niya, "I'm willing to commit now sa'yo," 'no? Kumbaga makikita mo andito ang justice, 'no? So, at ang Six of Pentacles. So, magiging fair at balance ang kanyang approach sa'yo. Kung naging dati is malabo kayo o malabo man noon ang inyong pagsasama, ang justice ito yung nagsasabi na ano 'no, parang gagawa siya ng desisyon dito para ituwid ang sitwasyon o ang pagkakamali, 'no? So, ang Six of Pentacles naman dito, nagpapakita ito ng generosity or ibibigay niya ang kanyang oras at attentions din at effort ng walang pag-aalinlangan dito, 'no? So, ang next action na isa-summary ko po para lubusan niyong maintindihan, kumbaga gagawa siya ng paraan para maging stable at official ang inyong ugnayan o ready na siya mag-commit siguro, 'yan ang ipaparating niya sa'yo sa next na pag-uusap niyo sa pag-iimbita niya sa'yo. So, asahan din na seryoso talagang pag-uusap 'to na may halong pag-aalaga at pagpapahalaga sa kung anong meron ka o meron kayong dalawa. So, gusto ko pang ano makita kung ano yung papaano ka niya nakikita, how this person see you, 'no, at this moment, at this very moment. Tignan natin 'yan. How he see how he see you, 'no, papaano ka niya nakikita, kung papaano how he view you, 'no, anong komento niya sa'yo, 'no? Okay, para po ito kay Virgo. Ano po, papaano po siya nakikita ng persons na 'to? Ano pong iniisip ng persons na 'to o papaano siyang, how these persons view Virgo? How these persons view Virgo? So, tingnan natin 'no, tingnan natin kung how he view you. Queen of Chalice. Oh, wow naman, mapagmahal ka raw. Nakikita niyo pa po ba? The person seeing you na very romantic, mapag-alaga, mapagmahal, 'no? Parang YP energy talaga ang the way he view, 'no? Mapagmahal, kita niyo 'no? So, kita din niya parang may mabuti kang ano, puso. This is loving soul, mabait ka. Nakikita ka niya bilang isang taong napakabait, 'no? Very intuitive din kung nakikita ka niya. Very intuitive din ang tingin niya sa'yo. At siyempre mapagmahal ka, very loving. So, para sa kanya, ikaw ang emotional anchor niya, 'no? O ang taong sabihin natin nakakaintindi sa kanya. Kahit hindi siya magsalita, that's how he view you, eh, 'no? O ganyan kanya nakikita, 'no? Sobrang taas ng pagtingin niya sa'yo, 'no? Parang nakita niya yung empathy mo at yung pagiging maalaga mo. Sobrang taas ng pagtingin niya talaga sa'yo at hanga siya sa kabaitan mo, 'no? Tingnan naman natin pa. Ace of Wands, ayan. So, ito yung spark and passion. So, sa kabila ng ng pagiging soap, nakikita ka rin niya na bilang isang sobrang attractive. Parang package deal, no? Parang very attractive ka at very inspiring ka, no? Ah, parang may new energy na nag-sparks sa kanya o sabihin natin may new energy siyang naramdaman sa iyo ngayon, no? Parang he or she sees you as someone who is very creative ka and full of life ka, no? Energetic, full of energy, no? Kanya-kanya nakikita. So, isang tao din na parang nakikita kanya na isa kang tao na nagbibigay sa kanya ng drive at motivation, no? Ini-inspired mo siya. Tell us more how he see Virgo, how he see Virgo. Three of Atoms, parang nakikita natin dito, this is heartbreak or pain, no? Ang Three of
or disappointment, dito pumapasok ang mabigat na part na nakikita ka niya bilang isang taong nasasaktan. Nasasaktan ka ba, Virgo? O may disappointment ka lately? 'Pag, nakikita ka niya bilang isang ano, parang kasalukuyang may pain pa o dumaan sa lungkot. So, maaring alam niyang may past pain ka rin o nararamdaman niya ang distansya dahil sa isang sugat sa damdamin, 'no? So, he sees your vulnerability at alam niyang hindi madali ang pinagdadaanan mo, 'no? Ayan, meron tayo ditong 8 of Cups, 'no? Ito yung 8 of Chalice, the one who walks away dito, eh. Kumbaga nakikita ka niya bilang isang, sabihin natin, taong handang iwanan ang mga bagay na hindi na nakakatulong sa growth mo, 'no? O para sa kanya din na tila bang naghahanap ka pa ng mas malalim na kahulugan, 'no? Parang willing kang i-let go ang mga friends na toxic din dito. Ganyan ka niya nakikita, parang you don't need somebody para ano, kumbaga 'pag may ginawa ang persons mo na di maganda, na kumbaga kaya madali kang mong talikuran, parang gano'n, ganyan ka niya nakikita, 'no? Magwo-walk away ka kaagad 'pag tingin mong hindi na tama, 'no? O may pagka-toxic ang relationship, tingin niya kayang-kaya mong tumalikod o talikuran siya, 'no? Para ba ito yung tila bang ano, ito rin yung sabihin natin naghahanap siya ng mas malalim na kahulugan din dito, deeper more meaning din kaysa sa hinaharap na ngayon. Actually ito rin yung may takot siya na baka tuluyang kayong lumayo o tuluyang mag-move on ka sa sitwasyon ninyo. Dahil baka nga sabihin natin, hindi ka na kuntento sa mababaw lang, gusto mo ng more deeper. Parang hindi na ubra parang tingin din niya, hindi na ubra sa'yo yung mga style niya dati na bini-breadcrumb ka o yung talikuran niya o yan yung nakikita niya na parang hindi na ubra yung mga style niya. So, he need to go deeper, parang parang boring na sa'yo 'pag yung dati niya pang style ang ipapakita sa'yo kagaya ng mga dragonfly na 'yan 'no, yang mga flirty-flirty energy. 'Baga parang sa kanya kayang-kaya mo siya talikuran at i-give up ang relationship at mag-move on ka, 'no? Ah, what else? Queen of Pentacles. So, itong Queen of Pentacles, ito yung grounded queen, 'no? Kahuli, ang tingin niya sa'yo parang stable at very successful ka. Sabihin din natin, nakikita ka niya bilang isang taong wais, matalino, 'no? Matalino sa buhay, madiskarte, at kayang tumayo sa sarili mong paa, 'no? 'Pag, na ano parang total package ka kung tutuusin, eh, 'no? Mabait na, may passion pa, 'no? Very strong pa, package deal nga, 'no, Virgo? So, kita niya yung madiskarte ka at kayang tumayo sa sarili mo ngang paa, you can live alone, parang gano'n. Parang hindi mo siya kailangan para mabuhay o mag-glow. So, kumbaga parang ano ka, parang you are prize sa kanya, 'no, isang malaking grand prize sa kanya, 'no? Especially sa puso niya, 'no? At siyempre, nakikita ka rin niya na may abilidad, 'no? Because of the Queen of Pentacles, mapag-alaga, maasikaso, talagang package deal 'to, 'no? So, tignan mo rito na, kuha tayo ng advice, 'no? Isa-summary ko lang 'tong ano, itong how he views you. So, ang tingin niya sa'yo ngayon ay parang isang resilient woman, 'no? Alam niyang nasasaktan ka dahil may Three of Swords at baka nag-iisip ka ng bumitaw sa kanya o bitawan ang relasyon, pero hanga pa rin siya sa tatag mo at passion, 'no, na ipinapakita mo sa iyong buhay at trabaho, 'no? So, bigyan kita ng advice but you have your own free will dito kasi kailangan at least magabayan ka itong April, 'no, Virgo. So, take it or leave it po, 'no, kumbaga meron po kayong sariling ano, 'no, may may sarili po kayong pag-iisip din.
Advice at outcome ang ibibigay ko sa'yo dito 'no, kasi napaka-positive ang kinalabasan niyo, which is stability and ano 'no, stability at celebration sa 4 of Wands. Ito yung nagpapahiwatig ng isang masayang tahanan o selebrasyon. Posible ring ano 'to 'no, engagement o paglipat sa may seryosong level. Ito rin nakikita mo abundance sa paglabas ng Empress, may growth at kasaganaan 'no, sa inyong relasyon. At balance din because ang Justice at 6 of Pentacles ay nagsasabi ng magiging patas ang bigayan ninyo. Kung ano ang itinanim, siya nga anihin, parang gano'n. So, magkakaroon kayo ng linaw at balanse sa inyong pagsasama rito. So, maganda, kumbaga makikita mo rito na mag-aano rin siya 'no, magpe-persist din siya sa'yo. So, tingnan pa natin kung what's coming. Expect some date kanya 'no, o yayain ka niya, pero ang may purpose siya is to about, ayan, chemistry. Ayan nga, so kumbaga, you're calling your soulmate. Siguro may nangyaring deceptions din sa inyo dati, 'no? Ayun, may codependency. Pero true love ka niya o true love mo siya. This is a romance of a lifetime. True love mo siya, kumbaga, ikaw o siya, true love ka niya, parang gano'n. Siguro nakikita ko na rito ang reasons ng inyong paghihiwalay, 'no? Andiyan siguro nga yung hindi siya totoong hindi niya pa pinapakita lahat. Tsaka medyo siguro may addictions din. Ito rin siguro obsessive din. Yan din ang nakakaapekto sa romantic life mo, no? Virgo. Pero true love mo siya at alam mo ang iyong dasal at prayers parang you are calling your soulmate kaya kaya nakita natin no nagkaroon siya kaagad ng transformations nag ano siya ng take a leap of faith sa full no dahil epektibo po naging effective ang pagpe-prayer mo at yung mga visualizations mo, 'no? Kung ginagawa mo 'yan para tawagan ang talaga the one mo, 'no? You have a very insane chemistry kayong dalawa dito. A very, very intense chemistry na parang you feel very ano na, 'no? Very familiar na kayo, especially 'pag sa intimacy ninyo, 'no? Parang mina-magnet kayong dalawa na parang mahirap ng paghiwalayin, 'no? Dahil nga din dito sa ano, sa nga soulmate kayo, 'no? Soulmate or you have a deep ano, connection because of the Wheel of Fortune din at the Lovers dito. Pero nakita natin matured naman na siya 'no, hindi siya yung page lang binibigay sa'yo, full blush siya magbigay, wala tayong nakitang Page of Cups dito 'no. Kita natin this is matured love, matured relationship 'no. Yan maraming ayan past life relationship mo nga siya. So this could be the one. So yang persons na yan maaaring siya na yung lifetime mo, siya na yung last mo rin. Ibig sabihin you've already met the romantic partner you seek, 'no? This is a past life relationship, karmic, 'no? You have known each other before, kaya may sense of familiarity kayong dalawa, 'no? Sa siguro during your past life. So medyo kailangan putulin ang pattern na 'yan na paulit-ulit nangyayari para maputol na yung karmic niyo, 'no? Para matapos na. True love mo pa siya. And then you both have the chemistry. Talagang past life relationship mo siya. Meron na-attract sa'yo dito, no? You attract romantic love din daw pag talagang nakapokus ka rin sa sarili mo. Dito, no? Parang you're attracting romantic love by enjoying this moment fully. Okay? So, yan pa natin. So, pengi naman po ng like and hype dyan. And please support Happy Angel Reading by subscribing po. Ayan, no? Transcending. Baga nawawala na yung problema ng inyong relationship, no? May new phase kayo. At yung parang hinahanda ka na magkabalikan uli kayo. So this is ascending. So talagang hinahanda ng universe ang persons mo, ang soulmate mo o ang persons na yan kung medyo may breakup kayo, temporary separations, no, kumbaga inaayos lang siya but he is coming back sa iyo, especially sa mga no contact, no mga LDR, no? May new chapter kayong dalawa ng persons na yan, no? Kahit gaano katagal. Ayan, time with friends daw. Parang, siguro ito yung one way na dapat mo rin gawin, no? Habang nag-aantay ka sa persons na to,
go out with your friends, no? Moving on happily, single, no? Hangga't sa dumating siya sa'yo, no matter ano, kasi 'pag andiya-diyan na siya, ready na siya, talagang hahatakin ka ng universe na magtabi na kayo, na magka-meet kayong dalawa because there is fated relation dahil fated nga kayong dalawa, no? So, while waiting for that, yung self-love muna, go out with friends, no? Enjoy yourself being single, living in a moment and have fun daw muna, no? Habang inaantay natin ang yung persons. Oh, ayan sana nagustuhan mo. Ayan, sunglass 2 beses na naman. Pero kahit ano pang anong tago niya, talagang ini-stalk ka niya. No? Kahit ganyan ang sitwasyon, kahit no contact kayo, he's stalking at you. No? Looking, watching, focusing out, no? Gaslighting, perception. But he is stalking you. Pangalawang sunglass na to, no? Sunglass. Talagang may stalker ka, which is ang persons mo. Okay? So, make a healthy choice daw dito, no? Making healthy choice in love and in life. So, unahin ng self-love, self-care, being happier, okay? Ayan. So, pengi uli ng hype and light dyan. At kung gusto nyo po magpa-private reading po or pre-recorded reading, no, email mo lang po ako. At may promotions po tayo ngayon na mura hanggang po katapusan lang. No? So, message nyo lang po ako if you want to have some love reading or career reading, no? Or any reading, past life reading or general reading, no? Nasa promo po tayo, mura po ngayon. Please do communicate po sa Happy Angel Reading Facebook, no? Ayan, thank you so much and God bless you. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan